Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Mga kabunyog, mga kababayan. Tungkol doon sa mga nagtatanong sa atin, posible bang may magsulong ng impeachment sa mga justices ng Korte Suprema matapos itong kontrobersyal na desisyon na ideklarang unconstitutional ang impeachment kay Sara? Maraming nagtatanong sa atin 'yan. Mayroon pa nga nagsasabi, pwede ba, attorney, pahirapan ng Kamara ang Korte Suprema, wag nang bigyan na lang ng pisong budget o gipitin sa budget para maramdaman nila na galit ang taong bayan sa ginawa nila. Tungkol dun sa unahin muna natin yung tungkol dun sa pwede bang gipitin ang budget ng Korte Suprema. Hindi po yan pwede. Hindi pwede yan. Nakalagay kasi sa konstitusyon, ang Korte Suprema may fiscal autonomy po yan. May fiscal autonomy. Ang ibig sabihin po ng fiscal autonomy, limited ang control ng Senado, ng Kongreso, o kahit ng executive sa pondo ng Korte Suprema. Bakit hindi pwedeng autonomous sila pagdating sa budget? Anong ibig sabihin ng autonomous? Yung previous na budget nila sa nakaraang taon, yung susunod na taon hindi pwedeng mas mababa doon. Kaya ang pwede na lang gawin, i-retain yung dating budget. Pero yung sabihan na bigyan ng 1 peso budget o bawasan ng budget, hindi po pwede kasi nakalagay sa konstitusyon yan, may fiscal autonomy ang Korte Suprema, ang judicial branch ng government. Bakit kasi binigyan sila ng ganyan? Ang reason po niyan para yung judiciary, ibig sabihin yung ating hudikatura, ay hindi maalangan na magdesisyon sa tingin nilang tama. Ma-preserve yung independence ng hudikatura mula sa executive sa legislative. So, para ma-preserve yan, dapat hindi nagmamakaawa ang hudikatura, ang judicial branch sa executive at sa legislative. Kaya yung budget niya, assured yan na nandyan yung budget na yan, hindi pwedeng gipitin, hindi pwedeng bumaba sa nakaraang taon na budget. Yan po, ang nakalagay po yan mismo sa konstitusyon. Yan ang tawag pong fiscal autonomy. Kaya tama naman sana na talagang dapat naman talaga may fiscal autonomy para hindi nga nahahawakan sa liig ang Korte Suprema. Hindi sila magmamakaawa sa Kongreso, nabigyan sila ng mataas na budget. Baka kasi sila gipitin, hindi nabigyan ng budget o baka babaan sa budget sa nakaraang taon. Bawal po yun. Nakalagay po yan sa konstitusyon. So, paano? Impeachment? Pwede. Sa katunayan, mayroon ng mga grupo ngayon na nagsasabi, mga leader ng oposisyon, na pinag-iisipan nila, bukas sila dyan. Hindi pa naman sila nagsasabing definite na magsasampa na sila ng kaso, ng impeachment case o complaint. Pero napanood ko yung interview kay Erin Tanyada, acting president ng Liberal Party. Kasama niya dun sa forum na yun si Kiko Aquino D. Apo yan ni Ninoy at Cory. Yan yung medyo aktibo ngayon. Tumatayong leader ng Tindig Pilipinas. So itong mga grupong ito, nag-iisip sila, sabi nila, na matapos lang yung desisyon sa motion for reconsideration nila, pag-iisipan talaga kung sasampahan nga ng impeachment ang mga justices ng Korte Suprema. Pinaliwanag din ni Erin Tanyada kung anong ground ang pwede. Ang sabi niya, maaring culpable violation of the Constitution, sa minimum, yung pinakamagaan, yung betrayal of public trust. Kasi nawala yung tiwala ng tao, na-betray yung tiwala ng tao. Betrayal of public trust dahil sa ginawa ng Korte Suprema. Yun yung Pero sabi ni Erin Tanyada,
bukas sila at pinag-iisipan pero sa ngayon wala pang definite na plano kung talaga nga magfa-file o hindi. Gusto munang tapusin yung motion for reconsideration. O panoorin yung mga kabunyog mga kababayan. Tulad of ABS-CBN. Kay Kong Erin, sir, clarify ko lang, you said earlier na isang option yung pagsasampa ng impeachment case against the Supreme Court or a member of the Supreme Court. Is that a remedy? Well, again, I'm not advocating it, but if there are some people who feel that there is a violation on the interpretation of or the use of that fast track method, then because there is no basis if you look at the Constitutional Commission's deliberation, and we've heard from the author, former Justice Adolf Ascuna, saying that there's no deliberations on including due process in the filing of the 1/3 on subsection 4 of section 3 article 6. Wala naman dyan dahil ang due process will be taken up, the respondent, the vice president, or whoever is the official being impeached can present his or her defense in the impeachment court. So if there's someone who feels that this constitutes a betrayal of public trust, then it is up to those people to file the necessary impeachment case. Remember, the impeachment cases of Supreme Court justices happened already. One with Justice Corona, and the other one, although unique in itself because it did not follow the proper procedure of impeachment, which I believe should have, the one of Chief Justice Meilu Sereno. Ang ginamit doon, quo warranto. And this is questionable because it is clear in our Constitution to only remove a Supreme Court members of the Supreme Court is through an impeachment process. So I'm saying it depends on the view of the people, and now the question will be, will there be an endorsement by a member of the House to make such a process proceed if they so wish, So, sana naman ang Korte Suprema makita rin talaga nila na maraming factual errors yung pinagbasihan ng desisyon. Ano na yun Talagang kitang-kita na errors of facts ay yung nangyari. Kapag errors of facts, mahirap mong pasubalian yan. Pwede pang yung law, magkakaiba ang pananaw ng law o application ng law, magkakaiba. Pero yung facts, hindi pwedeng magkakaiba ang appreciation ng facts. Kung ano talaga yung facts, yun. Yung sinasabi sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonin na facts, hindi yun yung facts Hindi yun yung factual na mga na pangyayari. Iba yung kuha ng ponente o ng sumulat ng desisyon kaysa sa totoong mga nangyari. Halimbawa, yung sequence ng mga events, iba. Tapos yung sinite niyang footnote, linagay niya sa footnote, yung source niya sabi niya, hindi pinagbutuhan ng House sa plenary yung articles of impeachment na transmit sa House ay sa Senate. Hindi totoo yun. Kasi yung sinite niya doon na reason ay na source niya, ABS-CBN news article, sinabi na lang ABS-CBN, hindi naman ganun ang laman ng kanilang article. So medyo mabibigat ito. Pero pwede pa namang i-correct yan ng Korte Suprema, kaya nga mayroong motion for reconsideration. Pero kung talagang ipilit ng Korte Suprema sa pamamagitan ng desisyon ni Leonin, wala talaga silang babaguhin sa desisyon nila, baka nga talaga ituloy. At sabi nga ng mga grupo ng oposisyon, posibleng ituloy nila yan. Yang pag-impeach sa mga Supreme Court justices. Anyway, kung ano nga ba talagang mangyayari, maisulong nga talaga ba itong impeachment na ito sa mga justices ng Korte Suprema, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Hinihintay pa muna yung desisyon doon sa motion for reconsideration. After nun, saka magka-come up ng final na mga plano ang oposisyon.
Okay, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,